Pareho lang, siya ang pinakamakapangyarihang lalaki sa buong Jiangsheng. MR Hu. Kung talagang ayaw mong pakasalan si Miss Zhang, maghanap ka na lang ng babae, isama mo sa tabi. Kahit para sa palabas lang. Malamang si Miss Zhang ay alis na ng maayos. Tuloy. Sa ganitong pagkakataon, huwag kang sumira ng saya. Gusto ko ng espesyal na gamot. Depende yan sa ipapakita mo. Basta mabuhay lang ang tatay ko, gagawin ko ang lahat. Bakit tatlo lang? Walang lasa, mahirap at walang kwenta. Ganito lang ang halaga mo. Kahapon, iba ka naman. Sa susunod, magsumikap ka pa. Pupunta muna ako sa opisina, mag-ayos ka bago umalis. Mas mabuti na to kaysa wala. Puntahan muna natin sa ospital si Papa. At si New, siya ang nanulsol kay MR Hu. Ang lalaki ko, si Jiang Xinyu, ay pinag-agawan mo pa. Gusto mo ba talagang maging kabit? Si Inge Zhang ba ang kasintahan ni Eng Iho? Hindi. Girlfriend? Hindi rin. Kung ganoon, kanya-kanyang diskarte na lang tayo. Bakit mo ako tinatawag na kabit? Ang galing mo talagang magsalita. CJ, diskarte mo ang manloko ng lalaki. Diskarte ko naman ang manapak sa'yo. Wenman. Gamot ko. Ibalik mo. Espesyal na gamot na propranolol. Ano? Sa bahay mo. May taong may sakit. Ibalik mo yung gamot. Wenman, hawakan mo siya. Huwag pakiusap, gamot ito ng tatay ko. Pasensya na. Huwag. Tandaan mo. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat nakialaman.
Ngayon, gamot lang ito. Sa susunod, mukha mo naman. Bakit ganito? Hello, gusto ko sanang makita si Hu Shensing. Diba? Hindi pwedeng makita si Boss Hu ng walang appointment. Pwede bang pakiusap? Sobrang importante talaga. Hindi talaga pwedeng ganoon. May patakaran kami. Hindi pwedeng makita ng walang appointment. Bakit siya nandito? Dinala ni Wenman si MS Zhang kay MS Su. Nag-away pa, nawala yung gamot, kaya? Masyadong mahaba ang kamay ni Zhang Xinyu. Yung pakikipagtulungan sa Zhang. Itigil mo na lahat. At saka, yung Wenman na yon, tanggalin mo na. Ayaw ko ng taong taksil sa tabi ko. Si MS Su? Kaya pala mabilis siyang dumating, akala yata ako ay santo. Hindi siya makikita. Sige. MS Su, abala si Boss Hu ngayon, umuwi na lang po kayo. Luka. Alaga ni Boss Hu si Luka. Alagaan mo ng mabuti. Huwag kang magkamali, Assistant Zhao, tiwala ako sa'yo. Tiyak na alagaan namin ito. Sage, umalis ka na. Minsan, mas mabuti pa ang buhay ng aso kaysa sa tao. Boss Hu, malala na. Biglang nagwala si Luka. Nakagat niya ang isang tao. Naibakuna na at naayos na rin ang sugat. Walang malaking problema. Salamat, Doc. Boss Hu, mauuna na ako. Palaging mabait si Luka. Bakit bigla siyang mangagat? Siguro panahon ng pag-aasawa. Ganoon ba? Ano ito? Nahulog mula sa bag mo. Hindi na ako interesado si Boss Hu, kaya wala akong magawa kundi gawin ito. Mabuti naman at tapat ka. Kapag nag-aasawa ang aso, nangangagat. Kapag nag-aasawa ang tao, ano ang mangyayari? Makakain ng tao. Hindi ba ito si Luka ni Uncle? Baka nandito si Uncle? Si Suran pala itong kid. Nakipagtagpo pala kay Uncle. Kung mailabas ang ganitong eksenang mainit, masisira ang pangalan ninyong dalawa, di ba? Tatay, mayroon ng espesyal na gamot ang katawan mo. Mabilis na gagaling. Ang gamot na ito, hindi mura, di ba? Saan mo nakuha ang pera para bumili ng gamot? Tatay, huwag mo nang alalahanin ang tungkol sa gamot. Magpagaling ka lang.
May pag-unlad sa pagkilos mo ngayon, alam mo nang magpasaya sa akin. Ano, ang 3 kahon ng gamot na ibinigay ko sa'yo noon? Naubos na agad? Itinapon ni si Zhang ang 3 kahong gamot. Kaya, nagrereklamo ka ba sa akin? Boss Yu, tutulungan mo ba ako? Wala kang sapat na halaga para dito. Ang batch ng gamot na ito, dapat sapat na para sa tatay mo hanggang sa makalabas siya. Huwag ka nang bumalik sa akin. Tapos na ang panahon ko sa'yo. Oh, CJ. Ayusin mo ito. Huwag kang mag-iwan ng bakas. Ayaw ko sa murang bagay. Patuloy. MS Su, hinihiling ni Boss Huo na pumunta ka. Lolo Hu, ano ang kailangan mo? Pumunta ka na lang doon para malaman mo. Lolo Hu, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Huwag magmadali, may hinihintay pa akong isang tao. Ako ba ang hinihintay nyo? Bakit ka nandito? Magkakilala kayo? Nakasiping na kami. Hala, ay naku. Alam mo ba ang sinasabi mo? Kailangan ko bang ulitin? Lolo, girlfriend ko si Suran. Tito, paano mo siya? Ito. Nakakalokang talaga ito, Lolo. Dapat ninyong ipagtanggol si Chao Chuan. Walang hiya ka. Hindi mo ba alam na? Babae siya ng pamangkin mo? Nakasiping ko siya, akin na siya ngayon. Ikaw. Walang kahihiyan. Gumawa ka ng maaming kasalanan at hindi ka pa nagsisisi. Huwag mo nang pakialaman ang proyekto ni Fang Yuan. Ipagkatiwala mo na kay Hu Xuan. Salamat, Lolo. Lolo, ipinapangako ko. Hindi ko kayo bibigyan. Ah, dito pala ako hinihintay. Pamangkin, lumalakas ka na. Ginoong Hu. Ako at si Hu Chuan. Nagkaroon talaga ng relasyon ng ilang panahon. Ngunit nang nilagyan ni Hu Chuan ng droga ang inumin ko, naghiwalay na kami noon. Binibining Su. Ang isang babae, kahit walang kayamanan, ay hindi dapa. Walang hiya at walang modo. Hindi ba? Itinuro sa iyo ito ng tatay mo? Lolo, Iniingatan mo pa siya? ako ang pumilit sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Ang mga ginawa ko, hindi ko kailangan ng babae para magdala ng sisi. Ako talaga ang unang nanligaw sa kanya. At saka, Lolo, alam mo naman. Mahilig talaga akong agawin ang gamit ng iba. Ikaw. Binibining Su. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Ano ang hindi pwedeng sabihin dito? Kailangan ba talagang pahirapan ang isang babae ng pribado? Sedge, diretsahan na lang ako. Wala akong pakialam kung girlfriend ka ni Hu Xuan o babaeng nakatulog lang si Shensing sa isang saglit. Bagsak na ang pamilya ninyo. Ang pamilya namin Huo. Hindi talaga tatanggap ng babaeng may bahid. Bukod pa riyan, malapit nang magkaanak ang pamilya namin Huo at Zhang. Ikaw, huwag ka nang mag-asa ng walang saysay. Lolo Ho, bagsak na nga ang pamilya namin, Su.
Pero hindi ko naisip kailanman na umasa sa pamilya ninyong Ho. Si Ginoong Ho at ako. Naglalaro lang. Ganoon lang. Naglalaro lang. At saka, maging ang apo ninyong si Ho Chuan. O ang anak ninyong si Ho Shensing. Wala akong gusto sa kanilang dalawa. May gagawin pa ako. Una na ako. Talagang walang modo ang batang iyan. Ang pamilya namin Huo. Hindi talaga matatanggap iyan. Pero malinaw naman ang sinabi niya. Wala talaga siyang gusto sa pamilya natin. Ikaw, At saka, Lolo, hindi ko pakakasalan si Zhang Xinyu. Ang pamilyang Zhang. Hindi karapat-dapat na ipagpalit ko ang pag-aasawa. wala kang magagawa. Ingat. Lolo, Ilabas mo na. ano ba? Kung wala kang hawak, hindi mo gagawin ito. Tito. Gusto ko lang ang proyekto ni Fang Yuan, wala nang iba. May backup ka ba? Wala, talagang wala. Mabuti. Iniisip ko pa kung sino ang hahawak nitong problema. Ikaw. Mag-ingat ka sa sarili mo. Sige, Aalis na ako. ingat, Tito. Grabe naman. Sino ba si Ho Chuan? Sino ba si Ho Shensing? Wala akong gusto sa kanilang dalawa. Boss Huo, sumunod na kayo ng matagal. Bakit hindi na lang pasakayin? Hindi na. Kung interesado kayo kay Binibiniso, pwedeng ilapit ninyo sa inyo. Hindi magandang lugar ang tabi ko. Tulad ko. Ginoong Ho, anong ibig mong sabihin? Ano bang ibig kong sabihin? Sinundan mo ako buong daanan. Anong ibig mong sabihin? Hindi naman sa inyo pag-aari ang daanan. Boss Ho, naaalala ko noong nasa private room ka. Sinabi mong malinaw iyon. Wala ka ng interes sa akin. Malinaw ang pagkakatanda ko. Kaya ngayon, hindi ako yung kusang pumunta dito. Sana huwag kang magkamali ng intindi. Alam ko. Hindi kita kukulitin at lalong hindi sisirain. Ang engagement mo kay Miss Zhang. Ano itong ginagawa mo? Nagsiselos ka ba? Boss Ho, ang salitang pagsiselos ay nasa magkasintahan lang umiiral. Kaming dalawa, 2 beses lang naman nangyari sa amin. At saka Boss Ho, hindi naman ganoon kaganda ang performance mo sa 2 beses na iyon. Bumaba ka. Opo, Boss Huo. Huwag mong sabihin buntis ka. Na-delay talaga ang period ko. Pumunta ka agad sa ospital. Ako mismo ay doktor, hindi ko ba malalaman kung buntis ako o hindi? Medyo nasusuka lang at nasasamid ang tiyan ko. Kailangan pa ring magpa-check up. Lumabas na ang resulta ng check-up. Hindi buntis, discomfort lang sanhi na hindi maayos na tiyan. Ingat na lang ang kain sa susunod. Salamat, doktor. Ngayon pwede ka nang mapanatag, Ginoong Ho, di ba? Buti naman at okay ka, ihahatid na kita pauwi. Ho Shensing Suran. Doktor,
Pumunta ako para kunin ang check-up result ng nanay ko. MS Zhang ba ito? Aba, nagkamali ng pagbigay ng result kanina. Ano? O manhin talaga, ang medical check-up result ng nanay mo ay napaghalo sa result ni Miss Su kanina. Suran, ano kaya ang ipina-check up niya? Kaibigan mo ba si Miss Su? Napakaganda, nakalagay dito sa result. 1 linggo na siyang buntis. Kailangan kong palitan agad ang result. Hindi na kailangan. Pupunta rin ako sa kanya. Ako na lang ang magpapalitan ng check-up result. Salamat at napagod ka. Suran, ang tiyan mo ay talagang ang galing. Pero pagbibigyan kong ikaw ay mabubuntis. Pero hindi ka makapanganak. Kung talagang buntis ako, ano ang gagawin mo? Sa akin, walang kung sakali ang suran. At ayaw ko sa mga bagay na hindi ko makontrol. Suran. Bakit mo pa ito tinatanong nang alam mo naman ang sagot? Huwag kang mag-alala, Eho. Kahit na talagang magbuntis ako sa iyo, sigurado. Ipapaterminate ko ito ng walang pag-aalinlangan. Ang lakas ng loob mo. Sabihin mo, sino ang naghatid sa iyo? Nakita ko mula sa itaas. Limited edition na mamahaling sasakyan yon. Fu Shensing. Ang anak sa labas ng pamilyang Hu. May tsismis na marahas ang ugali at mapanira ang pamamaraan. Sa loob lamang ng ilang taon, napagtagumpayan niya ang lahat ng tagapagmana ng pamilyang Hu. Ho Shensing. Anak sa labas. Ho Shensing. Hindi siya anak ng tunay na asawa ni Jiho. Ang ina niya ay isang babae mula sa simpleng pamilya. Noong mga panahong iyon, isang gabi lamang ng kaligayahan ni Jiho. Nabuo si Ho Shensing. Sa mga mayayamang pamilya, hindi nakakagulat ang may anak sa labas. Ano pa? Si Ho Shensing ay henyo mula pagkabata. Sa murang edad, ipinakita na niya ang napakataas na kakayahan sa negosyo. Siyempre, gusto siyang tanggapin bilang anak ni Jiho. Kaya ginamit niya ang paraan ng pag-alis sa ina at pagkuha sa anak. Ganito pala ang nakaraan niya. Kaya pala si Fu Shensing ay nagnanais na sakupin ang pondo ng pamilyang Hu. Ganito pala ang dahilan. Kaya lumayo ka rin sa kanya. Ang ganitong uri ng tao, mas mabuting hindi na natin pakialaman. Huwag kang mag-alala. Wala na kaming anumang koneksyon ngayon at sa hinaharap. Tiyuhin. Ang proyekto ni Fang Yuan. May ilang mga tanong ako na nais itanong sa inyo. Ang proyektong nakuha mo sa pamamagitan ng sarili mong kakayahan. Bakit kailangan pang magtanong sa akin? At saka, hindi rin ako hinahayaan ni Lolo na makialam ng husto. Ngunit ang pondo, para simulan ang proyektong ito, ay kulang pa ng 30 milyon. Ikaw ang bahala. Jiho. May problema sa pondo sa ibang bansa. Kailangan ninyong pumunta roon ng personal upang ayusin. Maaring tumagal ito ng mga 1 linggo. Ganun katagal. Mag-book ng tiket. Jiho, sa pag-alis ninyo sa ibang bansa, hindi na ako makakasama sa inyo. Malapit ng manganak ang asawa ko. Maligayang bati sa'yo. Salamat, Boss Huo. Magkakaroon ka rin ng sarili mong anak. Kung talagang buntis ako, ano nang gagawin mo? Kumusta na ang ama ni Suzai? Ayon sa balita mula sa ospital, malapit na siyang ma-discharge. MS Zhang. Hindi, hanap kita. Anong kailangan mo, MS Zhang? Ang kakulangan sa pondo ni Fang Yuan. Kaya naming punan ng pamilya Zhang.
May kondisyon yan, di ba? Siyempre, alam mo naman ako at ang tiyuhin mo ay magkakasal na. Sa paningin ko, hindi pwedeng may kahit na anumang dumi. Si Suran ba ang tinutukoy mo? Tama. Dati niyang girlfriend mo, di ba? Wala ka bang anumang hawak na sikreto niya? Basta matulungan ako ng pamilya Zhang sa kakulangan sa pondo. Matatapos ko ang proyekto. Sa panahong iyon, titingala pa. Sa akin ang lolo. Buti na lang, yung video sa private room noon. May kopya ako. Walang problema. Basta dumating ang pondo, siguradong ibibigay ko kay tita. Ang gusto niya. Ang talino mo talaga. Nandito na. Ikaw pala. Ranran, sino yan? Wala, nagde-deliver lang. Labas tayo, may sasabihin ako. Ranran, nasaan ka na? Nasa kwarto ako, magpapalit lang ako. Di ba ako pwedeng makita? Hu Shensing. Ano sa tingin mo? Hu Shensing. Ano ba talaga ako para sa'yo? Kapag di mo na ako gusto, itataboy mo lang ako. Kapag gusto mo, pupunta ka para humingi ng serbisyo. Ganito ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi naman siguro umibig ka sa akin dahil sa pagtulog natin. Bakit hindi pwedeng mangyari yon? Walang hiya. Suran. Sinasabi ng isip ko na di na dapat kita hanapin, pero kitang-kita naman. Na hindi ako makatwiran ngayon. Mag-abroad ako para sa isang linggong business trip. Pagbalik ko, sasabihin ko sa'yo kung ano ang relasyon natin. Hoy, Ang hirap ng panahong ito para sa'yo. May kaibigan si Papa, isang eksperto sa surgery sa City Hospital. Pagkatapos mong grumaduate, mag-intern ka sa kanya. Tiyak na magiging isa kang napakagaling na siruhano. kung magiging magaling na doktor, hindi sigurado. Pero ngayon, kilala na siyang kabit. Ano, ginagawa mo pero ayaw mong aminin. Nung pumapasok ka sa kama ng lalaki, ang lakas ng loob mo ah. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sandali. Huwag kang matakot, nandito si Papa. Sinong mang-insulto sa'yo? Papa, Miss, ang anak kong babae ay matuwid at malinis ang pagkatao. Bakit mo siya binabastos? Mag-sorry ka agad sa kanya. Itong matandang ito, hindi kaya alam na ang anak niya ay nagbebenta sa labas. Ano ang sinasabi mo? Sabi ko, nagbebenta ang anak mo sa labas. Wala kang ebidensya. Paano ka pinalaki ng pamilya mo? Matanda ka, sinapak mo ako. Papa, okay ka lang ba? Ang sweet ng father-daughter relationship ah. Suran. Naalala ko. Profesor sa universidad dati ang papa mo, di ba? Hindi ko inaasahan sa isang pamilyang edukado. Ay may lumabas na pokpok. Tama na, huwag ka nang magsalita. Hindi namin hahayaang bastusin mo ang aming ranran. Sige. Para makita ng lahat kung gaano kapokpok ang inyong ranran sa labas. Huwag.
Naku, bakit may ganitong litrato? Siya yun. Ito. Impossible ito. Hindi ko akalain, ang anak ng pamilyang Su ay ganyan pala. May malaswang litrato pa. Kung anak ko siya, mas gugustuhin kong mamatay. Nabuli ka ba? Papa, Ang tagal na, hindi pa alam nitong matanda. Sa tingin mo saan galing ang gamot mo? Galing ito sa mabuting anak mo, isang gabi, na nakikipagtalik sa mga lalaki. Ano? tumahimik ka. Ipinapaalam lang namin sa tatay mo ang katotohanan para malaman niya na ang kanyang paggaling ay dahil sa kanyang mabuting anak na babae na marunong sa kama. Tatay, huwag mo akong takutin. Okay ka lang ba? Ang mag-amang ito dito, nakakadiri sa paningin ng lahat. Malas talaga, umalis na kayong mag-ama dito. Ano mang klaseng ama, ganoon din ang anak na babae. Kaya nga nabangkarote ang pamilya Su, dahil nagbenta ng katawan ng anak para sa gamot ng ama, kung ako ang tatay niya. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Mukha namang maganda ang anak na ito. Tingnan mo sa laawan. Maami palang alam na posisyon. Paumanhin, tatay. Walang kwenta ang anak mo. Kasalanan ko lahat. Ang anak ko ang pinakamabait. Ako ang pabigat sa'yo. Huwag, tatay. Kung hindi ako pabigat sa'yo, hindi ka magkakaganyan. Ako ang pabigat sa'yo. Tatay. Tatay, kasalanan ng anak mo, nasira ang iyong mabuting pangalan. Zhang Xinyu, bakit mo sinaktan ang tatay ko? Ikaw ang pumatay sa tatay mo. Ipinapaalam ko lang ang katotohanan, hindi niya kinaya na may anak siyang malandi, kaya siya nagpakamatay. Gumaling na nga ang tatay ko. Sumumpa ako sa iyo at kay Hu Shensing. Na wala na kaming kinalaman, bakit mo pa ako? Pinipilit sa ganitong sitwasyon. Bakit? Sinong nag-utos sa iyo na magbuntis? Kay Hu Shensing. Ano? Magpaalam ka na sa sanggol sa tiyan mo. Malapit na. Aalis na siya. Sa katawan mo. Anong gagawin mo? Suran. Niligawan mo ang tiyuhin ng boyfriend mo at nabuntis pa ng anak na walang ama. Sabihin mo sa anak mo na huwag akong sisihin. Ang tatay niya. Ang ayaw sa kanya. Lahat pala ito si Hu Shensing. 5 taon, maraming beses kong inisip. Kung paano kami magkikita ni Hu Shensing, pero hindi ko inakala na ganito ang mangyayari. Ginoong Hu, oras na ng trabaho ko. Kung wala kang ibang gagawin, lumabas ka na. Alala ko, hindi naman to ang kinuha mong kurso sa kolehiyo, di ba? Wala ka namang kinalaman dyan, Ginoong Hu. Doktor. Tingnan mo nga ako. Kumain ako ng 2 pirasong Viagra kahapon. Sobrang sakit na ngayon. Hubarin mo ang pantalon mo, humiga ka sa kama. Bitawan mo ako. Ha? Bakit siya umalis? Bitawan mo ako. Ano ba itong ginagawa ninyo? Nasaan ang opisina ng punong guro? Diyan. Hu Shensing. Ginoong Huo, si Dr. Su ay kakagaling lang mula sa ibang bansa. Kung mayroong pagkukulang,
Palitan si Guzeng ng lalaking doktor at saka ilipat si Dr. Su sa ibang departamento Bakit? dahil ako ang pinakamalaking shareholder ng Hickson Hospital. Ah, Dr. Su, huwag kang magkakamali ng akala. Sa tingin ko lang, hindi maginhawa ang babaeng doktor. Kung sasabihin mo hindi ako magaling o kulang ang kakayahan ko. Wala akong sasabihin, pero kung diskriminasyon lang sa kasarian. Hindi, talagang wala. Kung ganoon, sabihin na lang nating hindi ka magaling. Sige, kung ganoon, subukan natin ang kakayahan ko. Bakit hindi, Ginoo ko, humiga ka at hayaan mo akong mag-examine? Kung may makita akong maliit at mahina, o hindi tumatagal at may ibang sakit, nakakahiya yon. 5 taon tayong hindi nagkita, wala kang ibang pinagbago. Ang dila mo lang ang tumalas. Magaling ba ako? Hindi ba't ikaw ang pinakaalam niyan? Hu Shensing. Magsalita tayo sa isang tabi. CJ, Ano ito, Dr. Su? Anong Dr. Su pa? Tawagin mo na lang akong Ginang Huo sa susunod. Hu Shensing. Gusto mo bang ilantad ang dating nating relasyon? ano? Nahihiya ka ba sa pagkakataon nating magkasama? Hindi. Ang nangyari 5 taon na ang nakalipas ay transaksyon lang, pagtatalik. Iyon lang. Ayokong magkaroon tayo ng anumang koneksyon sa hinaharap. Sabi ko nga bakit wala kang babae sa tabi mo nitong mga nakaraang taon. Nag-antay ka pala sa kanya. Sage na. Hu Shensing. Mabuti na rin yun. Nakagawa ka ng mabuti. Hindi ka talaga mahilig sa urology. Mas maganda kung pediatria ang kunin mo. Noon, si Sang Sinyu, nilabas niya ang mga litratong ito ko. Inisira niya ang reputasyon ko sa medical na paaralan. Kaya kinailangan kong pumunta sa ibang bansa at palitan ang kurso. Pwede namang palitan ang departamento ngayon. Pero si Hu Shensing, ayaw ko na siyang makasalamuha pa kahit kailan. Auntie, Ran, inimbitahan ko na ang pamilya ni Uncle Lee. Kain tayo bukas ang gabi. Anak ni Uncle Lee. Ay kapareho mo ng edad. Pwede kayong magkita-kita. Hindi ka pwede tumanggi ha. sige, pupunta ako. O sige. Ito na naman, inayos na naman kita ng blindet, di ba? Kung hindi dahil sa auntie ko na pinapunta ako sa ibang bansa 5 taon na nakakalipas, hindi ako magiging ako ngayon. Ang tanging hiling ng auntie ko ay ako ay mag-asawa at magkaanak. Mabuti na rin ito. Para hindi na pag-interesan ni Ho Shensing. Dumating na sila. Matagal ka na bang naghihintay? Ito na siguro si Ranran. Ang ganda mo talaga. Ang ating Ranran ngayon ay doktor ng pediatria sa Huisin Hospital. Magiging regular na siya pagkatapos ng bagong taon. Ang ganda naman. Oy, ito siguro si Mingyang. Naku, ang gapo niya talaga. Tingnan mo. Ang dalawang bata na magkatabi. Ang bagay nila, di ba? Miss Su, kamusta ako si Liminyang? Tawagin mo na lang akong Zairan. Boss Hu. Nakikipagkumpetensya ang aming Lee Group sa isang proyekto ng Hu Group. Pupunta lang ako para bumati. Oy, kakilala ko ang boss mo. Sino yung lalaking nakatabi sa tabi ni Suran? Anak ng may-ari ng Lee Group, si Lee Mingyang. Nandito ang MR at MRS Lee. Pang inaaralan nila ng blind date ang kanilang anak. Blind date. Boss Hu. Ang swerte naman. Nakasabay kita dito. Kumakain ang pamilya mo dito, Dengali. Naman, gusto mo bang sumabay din, Boss Hu? CJ, Napakaganda. Boss Hu, pasulyap po. Ran. Ito ang boss ho ng Ho Group. Dapat mong tawagin siya na. Good morning, Uncle Hu. Naku itong bata. Bata pa naman si boss Ho eh. Paano mo siya matawag na tito? Talaga? Akala ko si Tito Ho, 40 ilang taon na. Ginoong Huo, iniisip ni Ranran na mataas ang posisyon at kapangyarihan mo. Kaya naman akala niya mas matanda ka. Ganyan. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. ayos lang. Kaya ngayon, kayong dalawang pamilya. Nagsisiyahan ba? Ginoong Huo, hindi na bata ang anak ko. Hindi tulad mo na bata at may tagumpay na.
Kaya pinag-asawa ko na siya. Sakto naman siya at si Ranran. Magkasing edad, magkakilala naman kaming mga magulang. Kaya nagkita-kita. Nahihiya kami sa inyo, Ginoong Huo. Akala ko may asawa na si Ginoong Ho. Hindi ba sila magkasama ni Zhang Xinyu? Wala ba? Napakagaling ni Ginoong Ho, ang mga ordinaryong babae. Paano makakasundo sa kanya, di ba? Sa totoo lang, 5 taon na ang nakalipas, plano kong magpakasal. Pero yung tangang yun, bigla na lang umalis ng walang sabi-sabi. Pinaghintay ako ng 5 taon ng walang kabuluhan. Paumanhin sa lahat, mauuna na ako sa banyo. Anong ginagawa mo? Ano yung tawag mo sa akin kanina? Tito, matanda na ba ako? Naman. Tito Ho, 35 ka na ngayon, hindi ka na. Isang batang puno ng sigla. Kaya, ngayon, gusto mo yung mga batang puno ng sigla. Tulad ni Liminyang, Bakit hindi? sayang habang wala ka kanina. Nasira ko na yung pagkikitan nyo. Anong ginawa mo? Sinabi ko sa kanila. Ikaw at ako. Nagkatuluyan. Hu Shensing, nakakainis ka talaga. Ano ba talaga ang gusto mo? Pwede bang hayaan mo na ako? Gusto mo lang ba talagang makipagtalik sa akin? CJ, pagkatapos nito, huwag mo na akong gambalain. Ganun ka ba ako kamuhi? Kung hindi, mahal ba kita? 5 taon na ang nakalipas dahil sa pakikialam ko sa iyo. Ang tatay ko, harapan ko siyang tumama sa 3. Salamat sa iyong nobya, kumalat na ang mga malaswang litrato ko. Yung mga malaswang litrato ko, hindi ko alam kung nasaan na. Parang isang bombang pwedeng sumabog anumang oras, nakabitin sa lig ko. Naayos ko na yung mga litrato, wala nang makakakita. Pero nawasak ang reputasyon ko. Kailangan kong magtago sa ibang bansa. Ako ang nang istorbo sa'yo. Pero sapat na ang binayaran kong halaga. Hindi talaga ako ang kumuha ng mga larawan na yon. 5 taon na ang nakalipas, nasa ibang bansa ako. Nang makabalik, ang alam ko lang, ay pumanaw na ang iyong ama. Pero yung mga larawan, hindi talaga galing sa akin. Pero bakit sa mga larawan, ikaw lang ang nakakublihan? Kung sasabihin ko sa'yo, si Zhang Xinyu ang may kagagawa ng lahat ng ito. Sa tingin mo ba, nagpapalusot lang ako? Lagi kang may dahilan. Hinawakan ko na ang 2 yon. Hindi ka ba naniniwala sa akin? CJ, naniniwala ako sa'yo. Mula ngayon, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Sandali lang, tatawag lang ako. Nakakaabala ba? Ginoong Lee, huwag kang magkamali, Ginoong Huo. Kumukonsulta lang siya sa akin tungkol sa kanyang kalagayan. Kumukonsulta sa kondisyon? Suran, hindi ba pediatrician ka? Bakit? May bata ba sa pamilya ni Ginoong Huo? Ginoong Lee, hindi mo alam bago ako naging pediatrician. Ako ay urologist. Ginoong Huo, sa dami ng iyong gimmick gusto mo. Magpagawa ako ng ilang gamot pampalakas. Ganito ba talaga? Ginoong Huo, ang mga gamot na pampalakas ay pansamantala lang. Mas mabuti pang magpatingin ka sa urologist. May sasabihin ka ba sa akin? Tara na. Paumanhin. Bakit mo nasabi yan? Magtatanggi ka na ba sa akin? Sa sandaling panahon na wala ka, nasira ko na ang iyong pakikipagtipan. Anong ginawa mo? Sinabi ko sa kanila na tayo ay nagsiping. Wala bang sinabi sa inyo si Hu Shensing? Walang sinabi si Ginoong Huo. Pero dapat nahulaan ko na.
Hindi kayo bagong magkakilala ni Ginoong Huo. Huwag kang magkamali, wala akong ibang intensyon. May pakikipagtulungan ang aming pamilya sa Huo Group. Ayon sa tatay ko, hindi mahilig sa babae si Ginoong Huo. At bihira siyang makita. Ngayon, nagulat kami. Dahil sumama siya sa aming hapunan. Ikaw lang ang dahilan. Kilala ko talaga si Hu Shensing. Pero wala kaming relasyon. Ibig bang sabihin, may pag-asa pa ako. Ranran bagaman unang pagkikita natin ngayon. May magandang impresyon ako sa'yo. Pwede ba tayong subukan magsama? Suran panahon na para magsimula ka ng bagong buhay. Ginoong Lee, pakihatid na lang po ako sa bahay. Sige. Alis na tayo. Boss Huo, hindi ka nakapunta sa appointment mo ngayon. Ang meeting kay Ginoong Dechuan. Galit na galit ang matanda. Uwi lang naman ako para mapagalitan ng matanda. Walang problema. Tingnan mo, ang background ni Lee Mingyang. Opo. Boss Hu. Ang tadhana ay nasa langit. Huwag mong pilitin ang mga bagay. Nasa tao ang gawa, hindi ako naniniwala sa tadhana. Walang malubha, uminom lang ng gamot sa tamang oras. Salamat, Doc. Alis na tayo. Sunod. Hu Shensing, ikaw pala? Sinunod ko ang payo mo. Nagpatingin sa urology. Sabi ng doktor, malusog ako, sobrang tiniis lang. Kailangan konting paglabas. Pediatrics ito, lumabas ka. Alam ko, Ikaw, anong ginagawa mo? Huwag mo akong hanapan ng paglalabasan. paki-applyan mo ako ng gamot. Pasyente rin ako ngayon. Bilang doktor, matitipid ka pa ba sa konting pagmamalasakit? Nagtataka lang ako. Sino ang nangahas na saktan ka? Ang matanda. Naawa ka sa akin? Matanda ka na, huwag kang magsalita ng pabiro tulad ng mga bata. Huwag mo namang palaging banggitin ang edad ko. Doksu, may bulaklak ka sa reception. Dinala ko na. Salamat. Pampito na ito sa buwang ito. Sino bang gwapong nanliligaw sa'yo? Napakakaraniwan. May pasyente pa akong papalitan ng gamot. Mauna na ako. Tapos na ang pag-apply ng gamot, pwede nang umalis si Ginoong Hu. Yung liba ang nanliligaw sa'yo. Minyang ang pangalan niya. Maging magalang ka. Ninyang, ang lambing mo tawagin. Di ba sa ilang araw lang, pwedeng tawagin ng asawa? Kung maayos ang takbo ng relasyon natin. Maaari pa tayong mag-imbita kay Yiho para sa kasal. Ano nang ginagawa mo? Tatawag ako ng tao. Yung Lina yon, sinasadya niyang lumapit sa'yo. Ginagamit ka lang niya. Bakit niya ako gagamitin? Nakipagkasundo siya kay Zhang Xinyu. 5 taon na ang nakalipas, medyo kilala ang Liz sa industriya. Pero nang ako na ang humawak ng host. Lumala ang negosyo ng Liz araw-araw. Si Zhang Xinyu, oportunista. Ayaw kay Li Mingyang. Kaya pinutol ang kasunduan. Ano nang kinalaman nito sa akin? Galit na galit sa akin si Li Mingyang. Alam din niya na noong mga panahong yon, pinalayas ko ang Zhang family sa Jiangcheng. Dahil sa'yo. At ang Li family. Kamakailan lang ay sumali sa bidding ng proyekto ng host. Wala silang tsansa, pero alam nila. May ebidensya ka ba? Wala, di ba? Kung wala, haka-haka lang yan. Bakit pa niya kasi? Ako mismo ang magtatanong sa kanya. Maniniwala ka lang sa sasabihin niya. Tama na, Hu Shensing. Dahil lang gusto ako ni Minyang. Akala mo ginagamit niya ako. Tulad mo, may tunay na puso ka ba? Alam mo ba kung ano ang tunay na puso? Sa isip mo, ganoon ako kawalang halaga. Sige, maghintay ka lang. Tingnan natin kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Li Mingyang. Sa'yo.
Anong nangyari? May iniisip ka? Ginagamit nga ba ako ni Li Mingyang? Narinig ko na nakipagkasundo ka dati. Ah, ang dati kong kasintahan ay si Zhang Xinyu. Pang negosyo lang yun, walang pagmamahal. Nang mapahina ang pamilya namin ng huos, bumagsak ang negosyo. Kaya naputol. Bakit mo ako nagustuhan? Patay na ang mga magulang ko, wala akong kayamanan. Sa buhay mo, wala akong maitutulong. Bakit kailangang isama ang interes sa pag-ibig? Ikaw ang gusto ko. Walang kinalaman ang ibang bagay. Dito, Hindi ko akalain na magdududa pa ako kay Li Mingyang. Napakadalis at mabait niya. Paano niya ako magagamit? Sana magtagumpay ka bukas sa bidding. Sage. Paalam. Ranran, nasaktan si Mingyang. Ano? Hindi rin alam ni Mingyang. Bakit nagalit si Boss Hu? Bigla na lang siyang sinaktan. Pumunta ka na at tingnan mo. Hu Shensing, bakit? Ayaw mo talaga akong patahimikin. Pakita po ang inyong invitation. Hala, si ate ba ito? Kayong dalawa, wala kayong mata, si ate ito. Sa susunod kilalanin ninyo, kumusta po ate? Nakalimutan kong magpakilala noong nakaraan, ako si Gusheng. Magkababata kami ni Hu Shensing, pero mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Naalala kita, nagpatingin ka sa urology noong nakaraan. Huwag nating pag-usapan ito sa labas. Wala akong koneksyon kay Hu Shensing. Huwag mo na rin akong tawaging ate. Sino ang hinahanap mo? Si Hu Shensing. Ha? Sabi mo wala kayong koneksyon. Bakit siya hinahanap mo? Mukhang nag-away lang ang magkasintahan. Ate, hintayin mo ako. Boss Hu, dapat patas at makatarungan ang bidding na ito. Pero ang Li Group, kinopya ang proposal ng Haichen Group. Sinadya nila makipagkumpetensya. Nakakadiri, wala kang ebidensya. Bakit mo sinasabing kinopya ko? Tingnan ninyo. Pareho talaga. Ang Li Group, nagkakaproblema sa pananalapi ngayon. Nagmamadali sila sa bidding na ito. Baka nga kinopya nila. Mas maganda ang disenyo ng Haishan Group. Talagang kinopya nila. Hindi kinopya ng Li Group. Kung gusto mong magpaliwanag, magpakita ka ng ebidensya. Saan pa ang ebidensya? Ang Haichen Group, nagsimula sa pagpihit ng tornilyo, mga probinsyano. Hindi nila naintindihan ang arkitektura. Ayaw ko pang mag-imbestiga. Hoy, anong problema sa pagpihit ng tornilyo? Ikaw ang probinsyano. Sasampalin kita. Huwag kang manakit, huwag mong dudumihan ang lugar ko. Mingyang, okay ka lang ba? Hindi naman ako nagpawis na malakas. Sino ang sumuntok sa iyo? Ako ang sumuntok. Teka, huwag muna pag-usapan kung sino. Dalhin na natin siya sa ospital. Ikaw ang sumuntok. Ano? Gusto mo pa bang? Gusto kong sumuntok pabalik. Naku po. Hindi namin inaasahan to. Nababaliw na ba itong babae? Sumuntok kay Boss Hu.
Parang malapit na tayong magkagulo. Ang lakas ng suntok. Hindi ba masakit ang kamay mo? Ano raw sinabi ni Boss Huo? Boss Huo, hindi ba nagkakagusto siya sa babaeng to? Miss, paano mo naman nagawang manuntok ng walang paliwanag? Si Liminyang kasi, ang unang nangopya ng bid ko. Tapos, siya pa ang nang-asar. Hindi nangopya ang Lee Corporation. Yung bid na nangopya dati, iba ang nag-set up sa akin. Ito ang tunay na bid ng Lee Corporation. Bakit hindi mo sinabi kanina? Kailangan mo pang masuntok bago magsalita? Binigyan ba ako ni Boss Wang ng pagkakataong magsalita? Ikaw ang unang nang-asar. Tapos ikaw pa ang Tama na. Boss Huo. Sana po, tingnan ninyo ang bid namin. Liminyang bago ka kumilos. Matuto ka munang maging tao. Hu Shensing, huwag kang magpakalabis. Kung hindi mo gusto ang bid, okay lang. Pero huwag mong insultuhin ng basta-basta. Ano siya sa'yo? Bakit mo siya ipinagtatanggol? Boyfriend ko. Ano naman? Ano na naman tong drama? Umalis na tayo. Ang galing talaga ni Lee Minyang. Napapaligiran niya si Ete. Maliit na ang tingin ko sa kanya. Gumawa muna ng peking bid para malito ang lahat. Tapos ng asar para magalit si Boss Wang, pilitin siyang manuntok at sa huli. Magpanggap na malubha ang tama. Di ba yan ang sacrificial play? Mahilig ang mga babae diyan. Baka gusto mo ring subukan? Gumamit ng awa para maging pansin. Ayaw kong gawin yan. Kong. Sakupin na lang natin ang Lee Corporation. Kung ngayon ko pagagalawin ang Lee family. Ano kaya ang isipin ni Suran tungkol sa akin? Naku, nahulog ka na talaga sa kanya. Hoy, saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang bidding, hindi ka nasasali? Kanselahin na lang, wala akong gana. Maliit lang to, maghilamos lang ng gamot, gagaling din yan sa ilang araw. Ran. Kanina, sinabi mong ako ang boyfriend mo. Huwag kang magkamali, kailangan lang sa sitwasyon noon. Mga ordinaryong magkaibigan pa rin tayo. Ganun pala. Huwag kang mag-alala, hindi kita pipilitin. Yung proyekto ng Ho, nawala na, pero huwag kang mawala ng pag-asa. Ran, hindi ko pa nasasabi sa iyo. Ang kalagayan sa bahay. Sa mga nakaraang taon, bumaba na ang takbo ng Lee family. Nagsisimula ng magkaproblema sa pondo. Sana, sa proyektong ito, muling mabuhay ang Lee family. Ngayon, sinuntok ko pa si Hu Shensing. Hindi ba't lalo pang? Okay lang. Sa proyekto, mag-isip pa ako ng ibang paan. Kung mas matagal ka pang bumaba, aakyat na sana ako sa itaas. Sinusundan mo ako. Hayagang-hayagan. Masasabi bang pagsunod yon? Kanina, ako ang nagpadalos-dalos. Humihingi ako ng paumanhin. Sana huwag mong ikansela ang pakikipagtulungan sa Lee family dahil sa akin. Nagpanggap si Liminyang nakawawa sa'yo. Mabait at dalisay siya, hindi siya kasing halay ng iniisip mo. Mabait at dalisay. Mga kagaya mo lang na inosenteng kuneho ang naniniwala sa kanya. Isang lobong nakabalot sa balat ng tupa. Maganda ang pinagmulan niya, minamahal siya ng magulang. Iba siya sa mga katulad mo. Pinaalala mo ba sa akin na isa akong anak sa labas? Sagutin mo ako. Hindi yon ang ibig kong sabihin.
Director. Yarsu, pumunta ka agad dito sa ospital. May reklamo sa iyo ang isang pasyente. Sige, papunta na ako. Mahirap maghanap ng taxi ngayon. Hatid na kita. Kanina, kinain ng anak ko ang gamot na binigay mo. Yasu, bigla siyang nagsuka at nagtatay. Kailangan ninyong magpaliwanag. Nasaan siya? Kung susundin ang tamang dosis ng gamot na binigay ko, walang mangyayaring problema. Maliban kung may nakain kayong mali. Narinig ko, bago ka mag-pediatrics. Urologist ka, espesyalista sa lalaki. Bigla ka na lang lumipat sa pediatrics. Sino nang may alam kung profesional ka nga? Maraming karanasan si Yarsu, siguradong profesional. Eh bakit naman nagkasakit anak ko? Pagkatapos uminom ng gamot niya, sabihin ko sa inyo, pag may nangyari sa anak ko ngayon, ay reklamo ko kayo. Patingin naman muna sa bata. Layo ka. Huwag mong hawakan anak ko. Puro reklamo, ayaw namang pa-check. Gusto lang ng pera, no? Sino nang gusto ng pera? Sino ka ba? I gets ko na. Dahil ay reklamo kita. Dinala mo asawa mo para suportahan ka. Ano? Wala akong kasamang lalaki kaya apihin mo ako. Anak, bukod sa gamot. May nakain ka bang iba? Wala. Narinig mo. Sa gamot mo talaga ang problema. Pwede namang nagsisinungaling ang bata. 8 taon lang anak ko. Paano siya magsisinungaling? Kumain ako ng keke kanina. Sabi ni Mama, expired na. Totoo yun. Ano nang sinasabi mo? Ah, kaya pala. Dahil sa expired na pagkain kaya nagtatay. Misunderstanding lang pala ito. Nanay, hindi mo naman sinasadya. Samahan ko kayo magpa-check up. May utang na loob ako sa'yo dito. Uuna na ako sa bata. Ito para sa'yo, anak. Inumin mo ng maayos ang gamot, ha? Sige, salamat po ate. Ang bait mo. Ingat kayo. Bye. Parang gusto mo ang mga bata. Hindi mo ba gusto? Ang mga bata, likas na pasanin. Huwag mong ipagdamot sa akin ang anak mo, tatay niya. Ang ayaw sa kanya. Anong nangyari? Wala. Binabalaan lang kita. Yeho, mag-ingat sa gabi. Baka makasalubong ka ng multo. Baka biglang may lumabas. Anak sa labas na hindi mo alam. Kung may anak ako sa labas, ikaw lang ang maaaring maging ina niyan. Dahil sa mga nakaraang taon, ikaw lang ang nakatulog ko. Mukhang hindi masyadong maganda ang takbo ng negosyo ni Eng Iho nitong 2 taon. Ganoon ba? Pero sa mga nakaraang taon, parang ikaw lang ang interesado ako. Sa katawan ko lang kayo interesado. Marami na bang babaeng nagpakita ng katawan sa harap ko? Ipagpapatuloy ko ang pagpapatupad ng bidding proposal ng Lee. Gusto kong ipakita sa iyo. Si Lim Yang, anong klaseng tao talaga siya? Ran, kamusta na ang pakikipag-ugnayan mo kay Mingyang? Ganun pa rin. Sasabihin ko sa iyo, anak, mabait na lalaki si Mingyang. Sakto, kilala ko ang kanyang mga magulang, alam namin ang ugali nila. Magpakilala kang mabuti sa kanya, subukan natin. Maayos na lang ito agad, ano?
Tumatawag si Mingyang, sagutin mo. Ranran, nakuha ko na ang proyekto ng Huo. Magaling, congratulations. Kakasimula pa lang ng proyekto. Kailangan kong makipag-ugnayan sa mga developer. May dinner appointment ako mamayang gabi. Samahan mo ako. Hindi na ako sasama. Ay, akin na. Hello, Mingyang. Pupunta si Ranran mamayang gabi. Siguradong darating siya. Usapan na. Bie. Tia, bakit mo ginawang desisyon para sa akin? Ay, sasaktan ba kita ng tiyahin mo? Inimbita ka ni Mingyang sa dinner. Ibig sabihin interesado siya sa iyo. Hindi naman natin dapat sirain ang kanyang mukha, di ba? Kumain ka na. Alam ko na. Manager Chen, ipakilala ko, ito si Suran. Umupo. Ang swerte mo sa babae. Manager Chen, huwag kang magkamali, kami ni Ranran. Mga kaibigan pa lang, kaibigan. Kung kaibigan nga, halika, magtagay tayo. Pasensya na Manager Chen, hindi ako umiinom ng alak. Li Mingyang. Anong klaseng kaibigan ang dala mo? Ayaw pang humawak ng baso. Mukhang hindi tayo makakapagsamahan sa negosyo. Ayan, ako na ang inom para sa kanya. Tagay ko sa iyo. Ikaw ang inom para sa kanya? Sasabihin ko sa iyo. Kung hindi niya inumin ang alak ngayon, ang negosyo natin ay hindi matutuloy. Chen, ang basong ito ay para sa iyo. Mukhang hindi naman pala siya maselan. Pupunta muna ako sa banyo. Talagang babae mo siya? Siyempre hindi. Kung gayon, dalhin mo siya sa kwarto ko. Pamatikman ko. Sabihin ko sa iyo, hindi natin pwedeng galawin ang babaeng ito. May malaking silbi siya sa hinahara. Jiho, hawakan mo ang tibok ng puso ko. Mabilis ba? Paumanhin, dumadaan lang po ako. Sino ka ba? Kung mang-akik ka, dapat may pilarin. Umalis ka. Paumanhin, naabala ko ang inyong masayang sandali. Aalis na ako. Bayaran mo na lang ako. Bitawan mo ako. Ikaw ang lumapit sa akin. Kung hahayaan kitang umalis, lalaki pa ba ako? Kanina, dumadaan lang talaga ako. At kasama ko si Mingyang. Para dumalo sa isang social gathering. Ang mga lalaking walang kakayahan lang ang nagdadala ng babae sa mga social gathering. Social gathering lang iyon, nag-iisip ka ng masyado. Maraming tao rito, kadalasan may asawa na pumupunta para bugbugin ang kabit. Kung talagang gusto ka niya, bakit kanya dadalhin sa ganitong lugar? Ganoon ba? Para sa akin, napakaligtas naman dito. Aking giliw, nang akit ka pa ng lalaki ko, babagsakan kita.
Paumanhin, nagkamali ako ng tao. Hu Shensing, ayos ka lang ba? Ayos lang. Hu Shensing. Kumusta? Masakit pa ba? Hindi naman. Ito ang tinatawag na pitiplay, gusto ng mga babae yan. Bakit hindi mo subukan? Aray, Ano nangyari? Mali ba ang pagkakadikit ko? Bakit bigla-bigla ka? Nasaktan? bakit ka nandito? Sa sinabi mo. Parang mali ang pagdating ko. Kung nandito na si Igyu, aalis na muna ako. Aray, Ano na naman? masakit pa rin ang sugat. Pero okay lang. Kung busy ka, sige, mauna ka na. Kukunin ko lang ng painkiller para sa'yo. Sage. Umalis na sila, huwag ka nang magpanggap. Natatandaan ko. Dati, kahit dalawang bala ang tumama sa'yo, wala kang naramdaman. Ngayon, bakit? Isang bote ng beer lang. Hindi mo na kaya? Sabi mo pa, ang pinakakawalang kwentang paan. Para makakuha ng atensyon ay ang magpanggap na kawawa. Pero ngayon, mukhang. Enjoy na enjoy ka pa. Kung hindi ka magsasalita, hindi ka naman nila ituturing na pipi. Ang galing mo umarte, Boss Hu. Anong ginagawa mo rito? Narinig ko, ipinagtanggol mo ang girlfriend ko sa isang bote, Boss Hu, bilang boyfriend niya. Naparito ako para magpasalamat. Liminyang. Huwag ka mang ganyan. Bakit mo nilalapitan si Suran? Alam mo sa sarili mo ang sagot. Kung may problema ka, sa akin mo idirekta. Huwag mong isali si Suran. Ang bilis mong mawalan ng pasensya, Boss Hu. Noon, namandaya ka sa kompetisyon, at sadyang pinahamak ang Lee Group. Bakit hindi ka? Naging mabait noon? Sa negosyo, natural lang ang survival of the fittest. Sage, sa negosyo, talo ako. Pero pagdating sa pagligaw, natikman ko na si Suran. Ano nang ginagawa ninyo? Bakit nananakit na naman kayo? Bastos ang bibig nito. Kapat dapat siyang masaktan. Kasalanan ko. Ako ang nagkamali. Nagali si Boss Hu sa sinabi ko. Boss Hu, ikaw na ang magpatawad. Huwag mong kanselahin ang kontrata sa Lee Group. Nakakita na ako ng green tea na babae. Pero ngayon lang ako nakakita ng green tea na lalaki na tulad mo. Mali ang pagtingin ko sa'yo. Boss Ho, mukhang hindi naman malala ang sugat mo. Kaya mo pa palang manakit. Ate, alam mo ba ang sinabi niya? Sinabi niyang ikaw ay. Ano man ang sinabi niya, hindi dapat nananakit. Halika, samahan kita magpagamot. Atlong green tea. Boss Hu, lumabas na ang quality inspection report. Tingnan natin ang mga piyesa ng Lee Group. Mga dekalidad at kulang sa materials. Kaya hindi natin tatanggapin ang batch na ito. Hayaan mo na lang sili ang mag-isip ng paraan. Ang pangit ng ugali nito pati sa trabaho. Sinisiraan pa tayo. Gusto ko talagang malaman kung ano ba talaga ang balak niya. Ano nang nangyari? Parang may iniisip ka. Ranran, may gusto ba sa'yo si Boss Hu? Bakit mo na itanong yan bigla? Tatlong bisis na na-reject ang mga piyesa na ipinadala sa Hu Corporation. Marami na nga ang nagsimula ng mag-mass produce. Pero ang dahilan ng Hu Corporation, hindi raw pasado sa quality check. Lahat ba ng piyesa ay kwalipikado?
Kung may problema sa piyesa, tatanggapin ko. Pero pinacheck ko na yon. At wala namang problema. Ang hirap hindi isipin na sinasadya lang ni Boss Huo na pahirapan ako. Lalo na tinulungan kanya dati. Paano kung dahil kay Lee Mingyang? Ingat sa pag-uwi. Bakit mo siya sinasadya ang pahirapan? Pahirapan. Yan ba ang sinabi niya sa'yo? Nakita ko na ang quality report, kwalipikado lahat ng piyesa. Nagsimula na ang manufacture niya ng mass production. Pag pinatigil mo ngayon, hindi ba yan pahirap? Suran. Sana kasing ganda ng mukha mo ang utak mo. Ano ba ang gusto mo? Ano? Isasakripisyo mo ba ang sarili mo para sa kanya? Hubarin mo. Alam mo namang ikaw lang ang interesado ako. Hu Shensing, ganito ba ang gusto mong gawin para hamakin ako? Gusto ko lang malaman. Hanggang saan ang kaya mong gawin? Para kay Lee Mingyang. Kung matutulog ako sa'yo, titigil ka na ba sa pagpapahirap sa kanya? Magbihis ka at umalis ka na. Suran. Tao rin ako, may puso rin ako, nasasaktan rin ako. Hindi kita hahawakan ngayon. Dahil ayokong maging transaksyon lang tulad ng dati. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa'yo. Ni Lee Mingyang. At hindi ko rin alam kung paano niya napeke ang quality report. Pero siguradong hindi siya kasing inosente ng iniisip mo. Lumayo ka sa kanya. Nag-imbestiga ako. May problema talaga ang batch ng piyesang yun. Narito ang report. Tingnan mo. Niloko talaga ako ni Limingyang. Itong si Lee Mingyang. Iba ang sinasabi sa ginagawa. Naku, pag-usapan mo ang tao, darating. Ako ba ang pinag-usapan? Bakit mo ako niloko? Sabi mo, si Ho ang may pakana, pero nagpa-test ako ng sample. Hindi pala pasado. Ranran, hindi ako ang nandaya. Ako rin ay nadaya. Ano ang ibig mong sabihin? Ang gumawa ng piyesa ay tauhan ko. Ninakaw niya ang pera, pinalitan ng dekalidad na materyales, at gumawa ng faking report para lokohin ako. Ang bagay na ito, ngayon ko lang nalaman. Kinakausap na namin si Ji Hu tungkol dito. Huwag kang mag-alala, kahit malugi ang buong list. Hindi ako gagawa ng sira. Ah, kayong dalawa muna. May asikasuhin pa ako. Alis na ako. Naku, Ranran. Negligensya ko talaga sa trabaho ito. Hindi mo naman ako itatakwil dahil dito. Di ba? Wala yan. Ingat na lang sa susunod. Ah, nga pala. May dinner ako mamayang gabi, sumama ka. Hindi ako marunong sa negosyo, hindi na ako sasama. Pero, gusto kitang ipakilala sa mga kaibigan ko. Mingyang, hindi pa tayo opisyal. Hindi mo na kailangang ipakilala ako kanino man. Ranran, nahulog ang tiyahin mo sa hagdan.
Nasaan siya? Huwag mo nang abalahin, busi ka sa trabaho. Tia, ano nangyari? Bakit bigla kang nahulog sa hagdan? Ayos lang, matanda na kasi, nadulas lang. Buti na lang nandito si Mingyang, kaya agad akong nadala sa ospital. Mingyang, bakit ka nasa bahay ng tiyahin ko? Naku, anak. Mahal ta talaga ni Mingyang. Alam niyang busi ka, kaya dinalaw niya ako. Sakto naman, pagdating niya, aksidente agad. Huwag kang magalit, pero sa palagay ko, napaka-tiyempo ng pagdating ni Limingyang. Pero ano ang motibo niya para saktan ang tiyahin mo? Hindi ko rin alam, basta mag-ingat ka lang lagi. Alaynan. Tulungan mo akong tingnan ang kiki. Ako na. Ranran, magpahinga muna. Ako na ang bahala kay tita. Nakakapanatag ang loob ko sa inyong dalawa. Ano to? Ita, magkaibigan pa lang kami ni Ranran. Pinag-isipan ko pa. Mabuting tao si Mingyang. Halimbawa, noong ako'y may sakit. Si Mingyang ang nag-alaga sa akin sa ospital. Huwag mong palampasin ang ganyang lalaki. Alam ko na. Huwag puro alam ko ang sinasabi. Kailangan kong malaman ang totoo. Maaari ba itong makatuluyan? Ita, kung ganon, magsasalita na ako. Ranran, matagal nang handa ang singsing. Hintay lang ako ng mo. Aray. Tingnan mo ang sinseidad ni Mingyang. Bakit hindi mo pasagutin? Sa ospital magpapakasal. Ginoong Lee. Napakadamot naman. Boss Hu, bakit kayo nandito? Ang aming boss. Nabalitaan kong nasugatan ang tita ni GNG. So, kaya ipinatawag ko. Ang dalubhasa sa buto. Boss Hu, hindi naman dapat kayo nag-abala. Walang anuman. Masyadong maliit ang singsing na yan. Hindi bagay sa'yo. Boss Hu, hindi maganda ang manggulo sa pagliligawan. Pagliligaw. Mukhang pamimilit ang nakikita ko. Boss Hu, nagkakamali kayo. Si Ingran at Mingyang. Tita, ikaw ang nagkakamali. Mingyang, sinubukan kong makipag-ugnayan sa'yo ng maayos. Pero napagtanto kong hindi kita gusto. Lalo na't magkaibigan pa tayo. Nag-propose ka sa harap ng tita ko. Hindi ba't panloloko yon? Ranran, aminadong nagmamadali ako. Pero, mahal na mahal kita talaga. Kahit gaano mo ako kamahal, huwag mong gamitin ang tita ko. Ranran, matulungin sa akin si Mingyang palagi. Anong gamit-gamitan? Tita, matagal na akong nagtataka. Bakit bigla kang? Nahulog sa hagdan? Pinatingnan ko ang kiki. Nakita ko si Liminyang. Nagkalat ng kung ano sa hagdan. Ano? Tita, Mingyang. Ikaw talaga ang gumawa nito. Ita, pesensya na. Sobrang gusto ko kasi si Ranran. Gusto ko na agad siyang pakasalan. Nadala ako ng bagso ng damdamin. Ita, pasensya na.
Basta naliwanagan na tayo, dito sa tita, hindi mo na kailangang mag-alaga. Umalis ka na. Teka, Ran. Hindi ko talaga inakala. Ganito pala si Liminyang. Buti na lang hindi mo tinanggap ang pagproposa niya. Kundi ako pa ang. Ay, malaking kasalanan na yun. Okay lang yun, tita. Tita, hahanap tayo ng ibang matchmaker. Maghahanap tayo ng iba para sa'yo. Anong hanap-hanap pa? Nandito na nga eh. Ito. kumusta po tita? Ako si Hu Shensing ngayon. Nagtatrabaho sa Hu Corporation at single din ako. Ito ay. Tita, ang ibig sabihin ni Iho, habang naghahanap ka ng matchmaker, ayusin mo na rin ang sa kanya. Ay, walang problema, Yung. May standards ba si Jiho sa magiging partner? Katulad ni Suran ay okay na. Pagod ka na siguro ngayon, magpahinga ka na. Paalam, Jiho. Matulog ka na. Inayos na ni Guzeng ang konsulta sa mga eksperto. Huwag kang mag-alala. Salamat, Iho. Umuwi ka na ng maaga. Teka, Ano, may nakalimutan ka ba? may nakalimutang mga salita. Suran, matalino kang tao, dapat alam mo. Nandito ako ngayon para talagang makita ka. Sa totoo lang, hindi maganda ang unang pagkikita natin. Tito, girlfriend ko si Suran. May kailangan ka ba? Alam ko rin. Noon, ginamit mo lang ako. Pero, nang kumaway ka sa akin, nalulung na ako at nasasarapan. Miss, mali ang sinakyan mong kotse. Kuya Gu, mas gusto kong mali ang kama kaysa sa kotse. Naiintindihan ko. Tulad ko. Hindi dapat magkaroon ng kahinaan. Ikaw pa ang naging kahinaan ko. Sinusubukan kong talaga. Nakalimutan ka. Pero hindi ko kaya. Huwag mo na akong hanapin. Sawa na ako sa'yo. Linisin mo ito, huwag mag-iwan ng bakas. Ayaw ko sa mumurahing bagay. 35 na ako. Pero sa totoo lang, kakaunti pa lang ang relasyon ko. Hindi ko alam kung paano ka pasayahin. Pero gusto kong sabihin sa'yo. Gusto na gusto kita. Bago kita nakilala, hindi ko inisip ang pag-asawa. Pero nang makilala kita, ikaw lang ang naiisip kong pakasalan. Suran, 5 taon nang gustong sabihin sa'yo ito. Kung gusto mong magpakasal, pakiusap. Isipin mo ako. Naku, nagdeklara ng pag-ibig sa'yo si Ho Shensing. Si Ho Shensing yon. Hindi ko rin inaasahan. Mukhang yung nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Baka hindi niya alam o baka hindi niya rin alam. Nabuntis ka noon. Possible. Mas mabuti, kausapin mo siya. Para malutas ang problema mo. Gusto mo ba si Ho Shensing? Ako, hindi ko rin alam.
Mukhang magiging bridesmaid na ako. Naku, bakit siya tumatawag? Hello, Ranran. Pwede ba kitang makita? Nasa baba ako ng village mo ngayon. May sasabihin ako sa'yo ng haapan. Sige, magbibihis na lang ako at bababa. Gusto mo bang samahan kita? Wag na, nasa baba na lang ako. Ano ang sasabihin mo sa akin? Ranran, pwede pa ba tayong maging magkaibigan? Pwede, bilang ordinaryong magkaibigan. Ayos. Nga pala. May regalo ako para sa'yo. Kung ituturing mo pa rin akong kaibigan, sana'y buksan mo ito at tingnan. Gising ka na. Limingyang, ano ang gagawin mo? Malapit nang mabangkarote ang liklan. Hindi mo itatanong kung sino ang may gawa? Ang dahilan ng pagkalugi ay maaaring dahil sa mahinang pamamahala. Si Huo Shensing. Mahal ka niya, hindi ba ikaw ang kanyang kahinaan? Gagamitin mo pa rin ako para takutin siya. Hindi lang iyon. Gagawin ko pang magluhod at magmano si Huo Shensing. At sabihin siya ay isang aso lamang. Isang aso ni Liminyang. Ngayon na lang sa kanya. Mula nang kunin ni Huo Shensing. Ang Huo clan, lagi na niyang inaapi ang liklan. Hindi lang iyon, kinuha pa niya ang babaeng naka-engage sa akin. Si Zhang Xinyu ba ang sinasabi mo? Si Zhang Xinyu. Nga pala, nakita kayo 55 taon na ang nakalipas. Siya iyon. Itinago kay Huo Shensing na tinapakan ang iyong anak. Kaya pala 5 taon na ang nakalipas, si Wu Shensing. Ay hindi alam na buntis ako. Ginamit mo lang ako palagi. Kung hindi sinadya ni Huo Shensing na apihin ang liklan, hindi babagsak ang negosyo ng liklan, at hindi magbaback out ang Zhang family sa kasal. Ang negosyo ay parang digmaan at sinuri ko ang balita noon. Ang mga paraan ng kompetisyon ng liklan ay hindi patas. Tumigil ka. Liminyang, may pagkakataon ka pang bumalik, hindi mo ba iniisip ang iyong mga magulang? Matanda na sila, hindi mo ba sila iniisip? Huwag ka nang magdrama pa. Sa iyo, kung magkataon na mamatay ako dito, kasama ko siyang papasukin sa impyerno. Alam mo ba? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Darating na si Huo Shensing. Maghintay kayo at manood ng palabas. Kayong dalawa, bantayan niyo siya. Tayo pa ang pinagbantay. Huwag ka nang magreklamo. Basta makuha lang natin ang pera, okay na yan. Mga kuya, niloloko lang kayo ni Minyang. Hoy, babae, anong ibig mong sabihin? Di mo ba narinig? Malapit nang mabangkarote ang list. Saan ang naripasin mo? Kung walang pera ang Liz, yung Huo na dating. Siguradong may pera yon. Lalong hindi nyo makukuha ang pera. Anong ibig mong sabihin? Alam naman ninyo, ako ang babae ni Hu Shensing. Ngayon, para iligtas ako, pansamantala siyang magpapakumbaba sa inyo. Pero kapag nalaman niya na kayo ang kumidnap sa akin para kay Liminyang, lubog kayo. Pera lang naman ang gusto nyo, di ba? Palayain nyo ako. Sa harap ni Hu Shensing, magiging mga tagapagligtas ninyo ako. Di ba't siguradong may premyo kayo? Tagapagligtas? Magkano ba yon? Sa bagay, may punto siya. Anong punto-punto? Ang daldal mo. Kung di ako agad nakarating, nauto mo na siguro silang dalawa. Ginoong Huo, handa na ang pera. Itago mo ito. Nakaemboscada na ang pulis. Kapag may balita, handa kaming sumaklolo. Kung may panganib, iligtas mo muna si Suran.
Ingat. Hu Shensing, talagang sinaklolo mo ako. Narito na ang pera. Pwede na bang palayain siya? Anong ginagawa mo? Hu Shensing, nagpulis ka pala. Tanggalin mo yung listening device. Tanggalin. CJ. Itatapon ko. Pulutin mo yung kusilyo. Limingyang, ano nang gagawin mo? Hu Shensing, saksakin mo ang sarili mo. Kung di mo gagawin, siya ang sasaksakin ko. Ako na ang sasaksak. Huwag. Pwede mo nang palayain ang tao ngayon, hindi ba? Segj, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Hindi ba kayo ng Hu Shensing ay laging nakatindig sa taas? Inaalipusta ang iba? Ngayon gusto kong lumuhod ka sa harap ko. Lumuhod ka. Lumuhod ka na. Ranran, ipikit mo ang mata mo. Hu Shensing o Hu Shensing, naranasan mo rin ito sa wakas. Kuya, nakatinganga ka lang ba? Habulin mo na siya. Sumakay ka sa kotse na yon. Sumunod sa bakas ng dugo, bilis. Saan ka pupunta? Magtago ka ng maayos. Ako ang akit sa kanila palayo. Hindi pwede. Magtago na lang tayo dito, pwede ba? Huwag kang pumunta. Ranran. Kung isa lang sa atin ang makakaligtas. Gusto kong ikaw yon. Huwag kang umalis. Sumama ka sa akin. Maging masunurin ka. Hu Shensing. Kailangan mong maging okay ka lang. Hindi mo ba sinabi sa akin na pag-isipan ka? Makinig ka. Kapag nagising ka lang, pag-iisipan kong pakasalan ka. Hu Shensing. Suran. Salamat at Diyos, nagising ka na. Halos himatay ka na. Nasa ambulansya ka ngayon. Alam mo ba yun? Nasaan si Hu Shensing? Saan siya? Nasa katabing silid siya ng pasyente. Hu Shensing. Binibining Su. Magkita uli tayo. Matandang Ho, paumanhin. Talagang dahil sa akin ang pangyayaring ito. Binibining Su. Hindi ko na nais na ulitin ang sinabi ko 5 taon na ang nakalipas. Wala akong pakialam kung ikaw ay nobya ni Hu Xuan o babae na tinikman lang ni Shensing sa init ng ulo. Ang angkan nating Hu ay talagang hindi tatanggap ng babaeng may mansa sa nakaraan.
Pwede may babae sa tabi ni Shensing, ngunit hindi pwede may mahinang punto siya. Siya ang magiging pinuno ng angkan ng Huo sa Hinahara. Kapag nasa tabi mo siya, mapapahamak ka lang niya. Nakaligtas siya ngayon, ngunit hindi natin masisiguro na palaging ganito siya kaswerte. Pakiusap ko na lang sa iyo bilang matanda, iwan mo na siya. Mahal ka niya, hindi ba ikaw ang kanyang mahinang punto? Nakaligtas siya ngayon, pero hindi garantisadong palagi siyang magiging swerte. Ganyan ka swerte. Pakiusap na matandang ito sa iyo, iwan mo na siya. Talaga bang imposible sa akin at kay Hu Shensing? Talaga bang imposible? Miss Su, bakit ka nakaupo? Dapat nakahiga ka sa kama. Sige, uuwi na ako. Nga pala. Habang nakakoma ka, nagpa-complete check-up ka. Nalaman namin na Ano nangyari sa akin? nagka-miscarriage ka na ba dati? Ayun na nga. Dahil nasira ang matris mo noon, mahirap na magbuntis muli sa Hinahara. Ano? Kung mag-asawa ka, pwede mong pag-usapan sa asawa mo. Ang pag-ampon, bata ka pa naman. Ang tagal mo ng gising. Ni hindi man lang dumalaw si Ed. Kahit isinugod mo ang buhay mo para iligtas siya. Ed, nandiyan ka na. Mag-usap muna kayo, alis muna ako. Umupo ka. Ito, ako ang gumawa. Tikman mo. Ikaw ang gumawa. Elganat. E di hindi ko na ito kailangan. Ang sarap. Salamat. Magpahinga ka. Bukas na lang ulit ako. Suran. Tandaan mo. Bago ako nasugatan, sinabi mo. Kung mabubuhay ako, pakakasalan mo ako. Kailan mo itutupad ang pangako mo? Pasabi-sabi lang yon, seryoso ka talaga, iho. Ano ang sinabi mo? Sa akin. Hindi ba totoo ang nararamdaman mo? Kahit kaunti. Wala. Wala talaga. Hu Shensing, anong problema mo? Kung may hostage, pulis ang bahala. Kung may masamang tao, pulis din. Bakit ka sumingit? Ngayong nasugatan ka, dapat ba akong magpasalamat ng labis? At magpakasal sa'yo? Bakit mo? Biglang ganyan ang pagsasalita mo. Si Lolo ba ang hinahanap mo? Walang humahanap sa akin. Ako lang. Ayaw na kita. Totoo ba yan? CJ. Ako ang tanga. Lumabas ka. Lumabas ka.
Shensing, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Lumabas ka. Tulungan mo akong mag-imbestiga. Sino ang mga nakita ni Suran kamakailan? Ang sabi lang ng doktor, baka mahirapan na siyang magbuntis sa hinaharap. Pero wala namang absoluto sa buhay. At saka, dapat mong sabihin ito kay Ho Shensing. Hindi mo pwedeng magdesisyon para sa kanya. Kung sasabihin mo sa kanya, magdudulot lang iyon ng pagsisisi sa kanya. At tama si Lolo Ho. Kapag kasama niya ako, ilalagay ko lang siya sa panganib. Manang, pumunta ka na sa ospital. Nagdudugo ng malala ang kuya ko. Ano? Ikaw hindi ba't? Ayos lang ako. Hindi pa ako mamamatay. Pumunta talaga si Manang. Hindi ba't sinabi mong nagdudugo siya ng malala? Sinadya kong lokohin ka. Bakit kasi hindi ka dumadalaw sa kanya? Mukha siyang galit araw-araw, kahit si Hads ayaw siyang tanggapin. Pero hindi ko inakala, Manang, ang bilis mong pumunta. Siguradong nabahala ka ng husto sa daan. Huwag kang magbibiro ng ganyan sa susunod. Doktor ako, normal lang na mag-alala para sa pasyente. Napakadedikado talaga ni Eresu. Ayos na ako, umalis ka na. Abala. Manang. Hushensing, ano ba ang ginagawa mo? Hirap na hirap akong pinapunta siya rito para sa iyo. Huwag mo na siyang laging hanapin. Tulungan mo akong magpa-discharge. Nababaliw ka na ba? Excuse me, tanong ko lang, nasaan ang pasyente sa kama na ito? Si MR ho ba? Nag-discharge na siya kagabi. Mabuti na rin at umalis siya. Sa hinaharap, wala na kaming koneksyon sa isa't isa. Sa mga nakaraang taon, masaya ako sa pagpapatakbo mo sa kumpanya. Pero hindi ka na bata. Kailangan mo nang isipin ang tungkol sa sarili mong buhay. Sasabihin mo ba sa akin na isipin ito? O itatakda mo na para sa akin? Shensing, huwag kang matigas ang ulo. Pumunta ka kay Suzai, tama ba? Sinabihan ko lang siya na dapat siyang maging praktikal. Ang babaeng tulad niya, hindi karapat-dapat sa iyo. At sasabihin ko rin sa'yo. Sisuran lang ang gusto ko. Anong ginagawa mo rito? Gusto kong uminom ng tubig. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Kung wala, uminom ka at umalis ka na. Suran. Hindi ako isang taong walang hiya. Pagkatapos mong maging malinong wala kang interes sa akin, hindi kita pahihirapan. Pero hindi ko maiwasang itanong sa'yo. Dahil ba ito sa pressure mula kay Lolo o wala ka talagang nararamdaman para sa akin? Mahalaga ba iyon? Mahalaga yun sa akin. Ginoo Ho, gusto mo bang magkaroon ng sarili mong anak? Bakit mo bigla itong naitanong? Hindi ako mahilig sa bata, pero hindi ko rin sila kinamumuhian. Pero ang pamilya Huo ay nangangailangan ng isang tagapagmana sa hinaharap. Baka wala akong pagkakataong maging isang ina.
Nagpalaglag ka. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ito. 5 taon na ang nakalipas. Nagkaroon tayo ng isang anak. Pinatay mo siya. Hindi ako. Ang nobya mong si Zhang Xinyu. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? May saysay ba? Umalis ka nang walang paalam sa Jiangsheng. Si Zhang Xinyu ang tumapak sa tiyan ko, sinira ang reputasyon ko. Ang tatay ko ay tumama ang ulo sa harap ko. Nasaan ka noon? Kung sasabihin ko sa iyo ang mga ito. May saysay ba? Paumanhin. Hindi ko alam na nagkaroon tayo ng anak. Kung alam ko, hindi ko kailanman. Hindi ko kailangan ang iyong paumanhin. Sinabi ko sa iyo ang mga ito. Hindi para humingi ng pagsisisi o kapatawaran. Kaya, tinanggihan mo ako dahil hindi ka makapag-anak. Suran, gusto kita, walang kinalaman kung makakapag-anak ka o hindi. Hindi nito mapipigilan ang pagmamahal ko sa'yo. Eh ang pamilya mo, Pwede akong walang pamilya. Kung hahadlang sila, iiwan ko ang pamilya ho. Wala nang mas mahalaga pa sa'yo. Suran, ipagkatiwala mo ang buhay mo sa akin. Aalagaan kita. Pwede ba? paano ka magpapakasal? Wala man lang singsing. Nasa bulsa ng coat ko. Kunin mo. Suran, kanina sa pinto, tinanong mo kung bakit ako nandito. Nandito ako para magpakasal sa'yo. Suran, papakasal ka ba sa akin?